honorable members of the Congress of the Philippines, His Excellency Benigno S. Aquino III, President of the Republic of the Philippines. Maraming salamat po. Maupo tayo lahat. Bago po ako magsimula, hihingi ako ng paumanhin. Dahil hindi natin nagawa ang tradisyonal na processional walk. Hindi na rin po natin nakamayan ang lahat na nagabang. Medyo masama po kasi ang ating pakiramdam sa kasalukuyan. Vice Presidente Jojo Marbinay, mga dating Pangulong Fidel Valdez Ramos at Joseph Ejercito Estrada, Senate President Franklin Drilon, mga miyembro ng Senado, Speaker Feliciano Belmonte, mga miyembro ng Kamara de Representante, Chief Justice Maria Lourdes Sereno at ating mga maestrado ng Korte Suprema, mga kagalang-galang na kagawad ng Kalipunang Diplomatiko, mga miyembro ng Gabinete, mga opisyal ng lokal na pamahalaan, mga kasapi ng militar, pulis at iba pang kawani mula sa ating uniformadong hanay, mga kapwa kong nagsiservisyo sa taong bayan at sa aking mga boss, ang mga minamahal kong kababayan. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ito po ang aking ika-6 na SONA. Muli akong humaharap sa Kongreso at sa Sambayanan upang iulat ang lagay ng ating pambansa. Mahigit 5 taon na ang lumipas mula nang itinigil natin ang wangwang, hindi lang sa kalsada kundi sa buong lipunan. Mula nang formal tayong nanumpang labanan ang katiwalian upang masugpo ang kahirapan. At mula nang natuto muling mangarap ang Pilipino, ang ating pong mga boss. Mga boss, ito ang kwento ng ating paglalakbay sa Daang Matuwid. Nito lang pong Biyernes, pinasinayaan natin ang Muntinlupa-Cavite Expressway. Una po ito sa nakapilang public-private partnerships na tayo ang nag-aproba. At sa ilalim ng administrasyon natin binuksan sa publiko. Sa ating mga sinundan, halos makaawa ang pamahalaan sa pribadong sektor na lumahok sa mga proyekto. Ngayon, sila na ang sumusuyo. Dito nga po sa MCX, binayaran pa tayo ng premium na 925 million pesos para sa pribilehiyong itayo ang infrastrukturang kailangan natin. Sa taas din ng kumpiyansa nilang kikita ang proyekto, sabi ng private proponent, libre na ang unang buwan ng toll sa MCX. Talaga nga pong napakalayo na ng ating narating. Para isa konkreto o isa konteksto ito, magbalik na tayo. Dinatan natin ang taong bayang na manhid na sa walang humpay na aligasyon ng kasinungalingan, pandaraya at pagnanakaw. Ipinagmalaki sa ating sapat na raw ang mga classroom. Iyon pala, umaabot sa 4 na shift ang mga klase. May pumapasok na madilim pa at may umuuwing madilim na. Pero lahat sila naiwan sa dilim dahil hindi sapat ang oras ng pag-aaral. Uninterrupted growth ang ibinida ng ating sinundan sa kanyang huling SONA. Pero nang suriin po, malaking bahagi pala nito ay galing sa remittances ng mga taong nawalan ng pag-asa sa Pilipinas. Ika nga po, people were voting with their feet. Kung gagayahin ko ang ganitong estilo, kikilabutan akong angkinin ang tagumpay na nagmula sa pagpapalayas ng ating mga kababayan. Nang papalapit ang eleksyon ng 2004, lampas 700 milyong piso ang di umano'y pinambili ng fertilizer na di angkop sa pananim. Sobrang taas ng presyo at sa maraming pagkakataon ay hindi man lang nasilayan ng mga magsasaka. Sino kaya ang napataba ng patabang ito? Klarong hindi pananim o magsasaka. Naalala rin po siguro ninyo ang NBN-ZTE scandal. Inimbestigahan namin ito sa Senado. May nagsabing siya raw ay tinangkang suhulan. Nang usisain, ayaw naman magsalita dahil may executive privilege daw siya. Hindi rin naman may patawag ang dating Pangulo, kaya ang natirang matatanong ay ang alipores niyang akusado ng panunuhol. Natural, itinanggi niya ang paratang.
Noong mga panahong iyon, miski bata, natutuhan na ang salitang scam. Naalala siguro ninyo ang Hello Garci na sinagot lang ng I am sorry. Ang mga tunay na bank account ng bogus na si Jose Pidal. Ang tinangkang Constitutional Assembly para habang buhay na manatili sa pwesto. Ang EO 464 na nagtangkang supilin ang katotohanan. Ang pagdeklara ng state of emergency para umilag sa checks and balances ng 1987 Constitution ukol sa martial law. Ang midnight appointments, ang calibrated preemptive response na ginamit laban sa mga nagpoprotesta. Sa wika pa lang po, mali na ito. Paano nauuna ang response? Para mo na rin sinabing nag-reply ka sa taong hindi ka naman tinext. Ito po ang mga headline na araw-araw nating inalmusal bago tayo manungkulan. Pag-upo naman natin sa pwesto, sunod-sunod nating nadiskubre ang kalokohan ng ating pinalitan. Nabanggit ko na po sa mga nakaraang SONA. Sa NFA, pinalobo ang utang mula 12.3 billion pesos noong 2001 patungong 176.8 billion pesos noong Hunyo 2010. Sinabayan ito ng sobra-sobrang pag-angkat ng bigas na nabulok lang sa kamali. Sa PAGCOR, 1 bilyong piso para sa kape. Sa MWSS, patong-patong na pabonus. Sa Laguna Lake, higit sa 18 bilyong piso ang tinangkang lustayin sa paglalaro ng putik. Di ko na nga po lubos maisip kung paanong naatim na mga pasimuno nito ang makinabang sa pagdurusa ng ating mga kababayan. Bawat opisyal ng gobyerno nanumpang maging makatarungan sa kapwa at sumunod sa batas. Pero klaro, ang ginawa ng nauna sa atin, kabaliktaran nito. Nakita natin ang pinakamasahol na ehemplo noong Nobyembre ng taong 2009 nang pinaslang ang 58 Pilipino sa Maguindanao. Isipin lang ito, mali na. Ginawa nila, lalong mali pa. Pero ang matindi po, naniwala silang malulusutan ito dahil nasa poder sila, kaya nila itinuloy. Ilang halimbawa pa lang po ito na alam batid nyo, napakarami pang iba. Sa ganitong sitwasyon, masisisi ba natin ang mga kababayang lumikas na dahil walang makitang pag-asa? Gaya ninyo, sumagi rin sa isip kong sumuko na lang. Nang pumanaw ang aking ina, lalo pang nabawasan ang ating kumpiyansa na wala ang aming pinuno at inspirasyon sa pagtutulak ng pagbabago. Sa burol niya, may lumapit sa akin at nagmungkahing tumakbo raw po ako sa pagkapangulo. Ang sagot ko, hindi naman ako masokista. Kasama ako sa nagpapahinto ng mga ginawang mali. Batid ko ang lubhan ng sitwasyon. Tsak ko rin may mga detalye pang inilihim sa atin at sadyang mas malaki pa sa ating nalalaman ang problema. Nang ako nga po ay tawagin ninyo para maglingkod. Ang naging tanong ko, kung hindi agad malutas ang mga problema, gaano kahaba ang magiging pasensya ng aking mga boss bago nila ibaling ang galit sa akin? Isa sa mga nagkumbinsi sa akin ay si Ginoong Alex Lacson. Ang sabi niya, simulan lang ang pagtigil sa pag-aabuso, sapat na. To stop the hemorrhaging would be enough. Pakinggan po natin siya.